May malaking gulo daw po na sasabog sa Pilipinas sa taong ito. Ito, mga sangay, pag-usapan po natin itong plano daw po na gulo o panggugulo sa Pilipinas sa taong ito. Talagang hindi po sila titigil, mga sangay, ano? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na, padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga mga sangkay. May gagawing gulo daw po mga sangkay sa taong ito. Bakit? Aba, 2026 na. Nalalapit na po yung 2028, di ba? Medyo malapit na po yan. Baka sabihin po ninyo, matagal pa po yan, mga sangkay. Malapit na. Tandaan po natin, itong 2026, ito po yung pinaka, kumbaga, crucial sa mga nag-aaway-away na mga politiko. Matira-matibay yan, mga sangkay. Matira-matibay, may masisira, may mawawasak. Ito po talaga, tunay na wasakan na po itong taon, mga sangkay. Ngayon, ang dikit na magkalaban talaga, yung administration at itong kampo ng mga Duterte. O, sabihin na po natin, ang mga magkakampi, mga loyalista, mga pinklawan at mga dilawan. Ang mga kalaban naman, mga sangkay, ay eto siyempre, yung mga Duterte diehard supporters. Pero pag-usapan po natin, itong mga politiko ngayon. Kasi talagang wasakan po ito, mga sangkay. Kung nung 2025, ang dami pong naganap, mga sangkay, na mga pasabog, panggugulo at kung ano-ano pa sa taong ito, lalo na. Isa po dyan sa nakabinbin, mga sangkay, na posibleng gagawin ay ang impeachment laban po kay VP Sara. Kasi pwede na po siyang i-impeach sa taong ito. Subalit, ito ang mangyayari dyan. Ngayon nga daw po, mga sangkay, pinagpaplanuhan na wasakin lahat ng mga kakampi ni BBM na nakaupo sa mga matataas na posisyon. At ang balak di umano, mga sangkay, ng kampo ng mga kalaban ni PBBM ay kunin ang mga kongresista at mapasa kamay nila. Alam naman po natin, mga sangkay, na yung Congress ay nasa side ni PBBM. So kung makukuha nila yan, magkakaroon po sila ng bigger chance na hindi po matuloy ang impeachment laban kay VP Sara. Kasi pag na-impeach si VP Sara dito, magkakaalaman na eh. At isa po sa nandyan, mga sangkay, ay si Madriaga. Si Ramil Madriaga ay isa sa magiging malaking witness laban po kay VP Sara. Kung matutuloy po itong impeachment complaint laban po kay VP Sara at mag-umpisa po yung trial, si Madriaga po ang malaking pasabog eh. Kasi may hawak po siya mga ebidensya di umano. Andun daw po yung 3 cellphone at kung ano-ano pa mga ebidensya. Sa cellphone daw, mga sangkay, nahawak kayo ng korte, nandun yung mga pictures, nandun yung mga usapan, nandun daw po yung mga transaction, mga utos ng mga Duterte. Kasi ano daw po yan eh. Ayon sa report, itong umamin din naman po siya. Siya daw po ay bagman. No? At hindi po natin alam. Pwedeng sa kampo ni VP Sara, sasabihin nila malamang na ito ay paninira. Sa kampo naman ni PBBM, sasabihin naman nila na ito ay totoo. Diba? Ganun lang naman yun. Pero mga sangkay, ang tanong dyan, may ebidensya nga ba? So ito na ang gagawin nila, mga sangkay. Pakinggan po ninyo. Ulitin ko, guguluhin po nila ang Kongreso. Isa sa gagawin daw, mga sangkay, pipilitin na itong mga kongresista mapasa kamay o kumampi na kay VP Sara. Kasi yun lang po yung kanilang chance dyan eh. Actually, ngayon nga po, mga sangkay, may pinaplano na po silang just in case. Kasi kapag natuloy ang impeachment trial kay VP Sara, siguradong sigurado, kapag lumabas ang katotohanan, halimbawa, totoo, mga sangkay, na may mga katiwalian ang mga Duterte,
just in case, hindi po natin tinutuldukan. Kasi magbe-base pa rin naman po yun sa ebidensya. Just in case, totoo, mga sangkay na may mga ebidensya laban po sa mga Duterte. Ang mangyayari dyan, no choice, kundi ilaglag si VP Sara. At kapag ilaglag na po si VP Sara, sino papalit? Kung kaya't ngayon, mga sangkay, mayroong iba na sinasabing si Baste daw po ang magpe-presidente sa 2028, mga sangkay. Pero, pambihira naman, kung iboboto mo si Baste, mag-isip-isip ka naman para sa Pilipinas. Pero, mga sangkay, tandaan po natin, yung iba, na panatiko, wala po yung pakialam kahit mawasak ang Pilipinas. Ang importante, mailuklok nila yung kanilang mga iniidolong pamilya. Kaya nga ako, mga sangkay, alam nyo to be honest, isa lamang po ang, kumbaga, hinahangaan po nating politiko na talagang magaling na leader. Yun po ay si Ferdinand E. Marcos. Doon po tayo, kumbaga, solid na batang loyalist kay Apu Lakay. The rest ngayon, hindi po natin alam, mga sangkay, kung ano pong, kasi ang gulo ng politika sa Pilipinas Basta ang importante sa akin, pro-government po tayo. Kung sino yung nakaupo, suportahan po natin. Kasi kung hindi po natin susuportahan, mga sangkay, paano ang takbo ng bansa natin? Hindi ang gulo-gulo. Kita nyo ngayon, mga sangkay, sino ang nanggugulo sa administrasyon? Di ba? Sino yung nanggugulo? May isa nga pong lawyer, di ba, na mula po sa mga DDS, sinasabi, pag bumaba daw po si PBBM, titigil ang gulo sa Pilipinas. Baliktad yata. Pag hindi na manggugulo o wala nang gagawin ng mga DDS, dapat ganun. Kung wala nang gagawin ng mga DDS, titigil ang gulo sa Pilipinas. Kasi sila lang naman po talaga yung nagpapagulo sa ating bansa. Kung ano-anong propaganda, kung ano-anong paninira yung mga sinasabi nila. Mga sangkay. So ngayon, pipilitin po nilang kontrolin ang Kongreso. Yun ay kung magtatagumpay. Pero mga sangkay, medyo hindi po tayo sigurado dyan. Pero isa lamang po sa nakikita ko, mga sangkay, na pwedeng mangyari. Kung sakasakaling marami pong makulong na mga kongresista at senador, pwedeng baliktarin nila si BBM. Bakit? Kasi matatakot sila So ang mga kurap, pwedeng kumampi doon kay VP Sara. Itong lahat ng kurap, para lang mailigtas at maisalba ang kanilang mga sarili. Pero kung sila ay maninindigan, then mananatili sila kay BBM. Pero ayun na nga po, mga sangkay, yun lang ang bigger chance ng mga kalaban. Kapag napansin nila na mukhang maiipit sila sa anti-corruption ni Pangulong Bongbong Marcos, baka kumampihan kay VP Sara. At ang mangyayari dyan, ilalaglag nila si BBM. Kasi pag nalaglag si BBM, tapos ang laban, hindi na sila pagbabayarin sa kanilang mga kasamaan. 'Di ba? Iyon ang mangyayari, mga sangkay. Of course, kasama sa panggugulo, magrarally na naman yung mga yan. Halimbawa, makontrol na po nila yung Kongreso, di magrarally na sila laban kay BBM. Pero ulitin ko, yan po ay medyo mahirap gawin at mahirap panindigan kung kaya nila, mga sangkay. So ngayon, malaki ang posibilidad na si VP Sara ay matanggal as Vice President kung matutuloy ang impeachment trial. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat mong lahat. God bless everyone.